Bilihin at serbisyo sa bansa. Una po sa ating mga balita na itala na ng bansa ang pinakamabagal na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa o ang inflation mula noong November 2019. Hindi matapos may tala ang 1.3% inflation nitong Mayo at naitala din ang panibagong pagbaba pagdating sa mga nasa bottom 30% income household. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. Ramdam ng ating mga kababayan ang pagbaba ng ramdam daw. ng mga bayarin kung kaya't mas afford na bumili ng pagkain. Tulad ni Lola Felisa na napapagkasya na ngayon ang 1,000 piso magkano sa kaya? 3 hanggang 4 na araw. Mas marami na po ba yung nabibili nyo ngayon kaysa doon? Oo, ma'am. Tulad ng ano? Parang pilit Yung gasa kayo mga ay mga Parang sariwa. pilit. Kasi meron yung tumpok-tumpok na 100 lang, gano'n, mga sariwa. Wow. Gano'n. So hanggang ilang araw po umaabot ang 1,000 piso ninyo? Mga 3 araw. Kung Wow, pipirin. 3 araw. Ilang kainan lang yan, 3 araw. Ito, binira, tinawanan na naman ni Ted Filon yung inflation rate na bumagal daw. Pero mas maganda kasi itong explanation itong si Sunny, Sunny Africa ng Ibon Foundation with regard to na kahit pala bumaba or bumagal yung pag-usad ng inflation rate doesn't mean na gaganda na ang buhay mo. Hindi pala ganun yun. Panoorin natin, pakinggan natin. Ang sinusuma sa isang numero, yung humigit kumulang 300 hanggang 700 mga normal na binibiling produkto. Kaya yung kung sasabihin bumabagal ang inflation, basta positibo yan, ibig sabihin, nagtataas pa ng presyo ng bilihin. Pero, mas mabagal. So, gano'n lang actually yung esensya niya. Oo. So, yun yung explanation agad kung bakit kahit sinasabi na bumaba po ng 1.3% ang inflation, may mga nagsasalita o nagsasabi na hindi nararamdaman. Dahil hindi nga po ibig sabihin na bumaba ang presyo. So, wala pong disconnect dun sa pinakabagong datos ng SWS survey sa nararamdaman nitong ating mga kapatid. Oo, kasi ang esensya nun, parang kung yung inflation, ituring natin, halimbawa, parang bilis ang takbo ng kotse. Kahit pabagali yung takbo ng kotse, tumatakbo pa rin siya. So, ganun yung problema sa inflation. Habang may nare-report inflation ng gobyerno, ibig sabihin, nagtataas pa yung presyo ng bilihin. Kaya mas mahalaga sa amin tingnan, hindi lang yung inflation na ngayon masyadong pinapalaki ng gobyerno na parang malaking tagumpay. Mas mahalaga tignan, ano bang epekto sa ordinaryong Pilipino. So kung halimbawa, yung nabanggit nyo po, yung huling SWS survey, halos pareho ng panahon ng inflation data na to, yung SWS sabi, noong April 2025, 15.5 million na pamilya nagsasabing mahirap sila. At mas malaki ito kaysa dun sa nagsabi noong, I think about the same period last year na 13 million lamang. So ibig sabihin, bumagal nga inflation, pero dumami mga Pilipino na nagsasabing mahirap sila. Anong paliwanag dyan? Kasi hindi nararamdaman yung pagbagal ng taas ng presyo ng bilihin kasi kulang pa rin yung pambili nila dun sa presyo ng bilihin. Okay, so ito po mga figures na ito. Tayo naman ang key doon. Kulang pa rin yung pambili nila. So, bumagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin, pero ang key doon, kulang pa rin ang pambili ng sinasabing bumagal ang presyo ng mga bilihin. Yung iba ayaw ng paniwalaan. Explain lang natin na this is not, hindi siya statistical illusion na nilalabas ng gobyerno o ng PSA. Totoo yung datos. It's just that, at sinasabi nyo nga po, ang mas maganda niyan, yung epekto dapat sa ordinaryong Pilipino, ang mas pagtuunan ng pansin, not the figures. Explain further, Sir Sonny. Oo, kasi kaya na nga nakakalito yung inflation kasi isang numero lang siya. Halimbawa ngayon, less than 2% ang sinabi nilang inflation rate ngayon. So, kung sinasabi na, 1.9% lamang inflation, parang elite na numero. Pero,
Sa isang numero na yan, sinasuma, halimbawa dito sa NCR, 700 bagay na binibili ng ordinaryong Pilipino sa isang araw. At sakop niyan, iba't ibang klaseng pagkain, iba't ibang klaseng utilities, kuryente, tubig, pamasahe, etc. So, yung 1.9% na yan, hindi ibig sabihin lahat ng presyo ng bilihin, 1.9% lamang tinaas. Kasi halimbawa, kung tingin natin yung takbo ng presyo ng bigas, actually, sa totoo lang, dahil sa pagbuhos ng murang bigas mula sa ibang bansa, nagmura actually yung bigas kumpara sa nakarang taon. Kaya negative ang inflation sa bigas. Pwede sabihin, negative 15% ang inflation sa bigas. Pero kung yung baboy naman ay nagmahal, 10% inflation, yung manok nagmahal, 9% inflation, tilapia, galonggong nagmahal, 10%, 15%. Kung susumahin yung 700 na bagay na yan na binibili sa isang araw, doon yung 1.9%. Kaya sa amin, mahalaga na huwag masilaw kung para mabagal ang inflation kasi tama naman yung statistika eh. Kaso hindi sinasalamin yung ano bang ibig sabihin ng inflation na yan dun sa pang-araw-araw na buhay. So kami, hindi namin kinokontra yung pagkwenta ng inflation rate. Ang kinokontra namin yung ipapalabas ng gobyerno na porke mabagal ang inflation rate, matagumpay sila sa kanilang mga pagsisikap at lalong-lalo na mas magaan na ang pamumuhay ng mga Pilipino kasi hindi totoo yung dalawang bagay na yun. So basically bumabase lang ang gobyerno sa datos. Oo, kumbaga ito na yung datos, ito na yun, pero sa ground iba yung mga nararamdaman at nararanasan ng mga kababayan natin sa ground. Kasi yung alam nyo, ang kanilang tinignan lang dyan baka isang lugar o kaya yung mga iilang mga produkto lamang, diba? Hindi yung pangkalahatan. And then yung kanilang datos, yung kanilang data ay ilalagay nila as pangkalahatan. So parang alam mo yun, parang balat kayo yung sinasabing okay, totoo yung data pero hindi yung reliability ng data, saan ba kinuha yan, ilang mga produkto, ano-ano mga produkto yung mga yan. Kasi kung sa data lang talaga at hindi doon sa mga totoong nararamdaman ng taong bayan. Sa grounds wala. So, siya, naintindihan natin ngayon na mas maliwanag na. Kaya may disconnect. Yon. No, Sir Sunny, kaya ang sinasabi ng iba, Disconnect. parang hindi namin maramdaman. Yun pala yun. Oo, na-explain na niya. So, tama ba, Sir Sonny? Kung maglalabas ng inflation or datos ang gobyerno about inflation, para hindi rin sila napupulaan ng tao, kakibat nun sa dulo, na-explain din na hindi ibig sabihin na bumababa ang inflation, yung presyo, Parang kasi ang dating, or as a parang, whole, lahat? kasi nga, dito, Sir Sunny, dito nakabanggit, renta daw sa pabahay, o tubig, kuryente, sasabihin ng iba, although nga, mataas na kayong consumption kasi nga summer ngayon, di ba? Pero pag tinignan mo naman yung cost mismo ng produkto o generation charge, ang taas. Parang, sasabihin, hindi naman totoo to Parang ganun. Kasi nga, eksakto po yung point na yun eh. Kasi hindi sinusukat ng inflation yung presyo ng bilihin. Yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin sinusukat niya. Kaya habang positibo ang inflation rate, ibig sabihin yan, sa pangkalahatan, yung bilis, hindi yung mismong presyo. kung susuma yung dandaang mga produkto na bilihin. Halimbawa, bumagal. Kasi nga bumagal nga From the word bumagal. Ano ba yan? So, ibig sabihin, hindi siya bumaba. Kung anong presyo niya ngayon, yun pa rin yung presyo niya ngayon. Pero tataas siguro yan maybe next week. Kagaya yung budol na all price rollback. Ibabad nila na ng 0.001. Tapos next week, tataas ng 0.1. Yung parang ganun lang yan. Baga, tataas at tataas pa rin yan. Pero maybe next week, next day, hindi ibig sabihin na bumaba ang presyo ng bilihin. Bilang karaniwang pamilyang Pilipino, sa pangkalahatan, tumataas pa rin siya. Kaya kapos yung kapos na palatandaan ng pag-unlad yun kasi kahit mababang inflation rate, kung bumagsak naman ang kita dahil nawala ng trabaho, kung yung sahod di naman tinataas kasi hinaharang ng presidente, ano man ang pagbago ng inflation rate,
hindi yun ang buong kwento ng araw-araw ng pamumuhay ng Pilipino. Ang Tama. buong kwento ay ano man ang inflation rate, ano ba talaga yung presyo sa ilalim ng inflation rate na yan, at kung ano yung presyo na yan, afford ba ng mga Pilipino? Doon tayo kinakapos. Hindi afford kasi nga nagkakaproblema tayo sa kita, hanap buhay, at pasahod ng mga negosyante. Okay, Oo. sige. Oo. Doon sa PSA website, meron silang nilabas Una, may headline inflation. Pinakita nga nila doon. Under that, nandyan yung Pwede rin siguro na may effect yung kadiwa. No? Halimbawa, nagbenta sila ng 20 pesos na bigas ngayon. Medyo yung consumption napunta sa pagbili doon sa 20 pesos na bigas ng kadiwa. So medyo yung pagtaas ng presyo ng bilihin naudlot kasi yung mga tao bumili sila doon sa kadiwa for a while, for a moment. Pero next week, pag nawala na yung kadiwa kasi lulubog lilitaw, parang kabuti yung kadiwa na yan di ba? So pag nawala na yun, saan bibili ulit yung mga tao? Doon sa regular price na 60 pesos, 50 pesos, 59. So tataas at tataas pa rin, pero mauudlot lang ng konti. yung tubig, yung kuryente. Tapos meron din po sa bandang baba, may sinasabi silang core inflation na hindi kasama yung food and energy items. Pwede niyo po bang explain sa amin itong core inflation na 2.2% pa rin daw nananatili last May 2025? Kasi yung headline inflation kasi, yung 1.9%, ito nga yung, depende kasi sa region pero halimbawa sa NCR, yung 1.9%, sa buong Pilipinas, sinusukat lahat ng mga produkto na binibili ng Pilipino. Ngayon, kung sinasabing core inflation rate, ipinagpapalagay ng gobyerno, yung presyo ng pagkain at yung enerhiya na parehong import-dependent, yung mga to depende sa benta sa pandaigdigang merkado na maaaring mataas, mababa, na wala kang control. So para sabi nila mas estable yung pagsukat ng takbo ng presyo ng bilihin, yung dalawang bagay na sinasabi nila napaka-unstable, tinanggal nila para makuha yung core inflation. Yun, Pero sa amin, ang punto lang doon ay sana makita, kahit tanggalin sa numero yon, yung punto, hindi naman nawawala yung pagbili natin ng pagkain. Hindi naman nawawala yung pagbili natin ng kuryente o pagbili natin ng gasolina at crudo. So sa amin, okay for analysis pero hindi niya actually hindi siya buong mag-i-improve ng sitwasyon natin. Oo. So anong ibig sabihin ng core inflation? In simple terms, Simple Sir Sunny? terms po. Yung core inflation, tinanggal dun sa 700 na produkto na yan, tinanggal yung pagkain at energy prices na pinagpapalagay masyadong pumapalo ng mataas o ng mababa. Meron pa. Okay, so dinifferentiate yung core inflation at saka yung inflation or yung internal inflation natin. Ibig sabihin kung yung inflation doon sa basic inflation, yung mga pagkain natin, yung araw-araw nating binibili sa sarili nating bayan. Ngayon, yung core inflation, yung may direktang effect ng pagtaas ng mga langis. Yung pag-angkat nating langis or maybe even yung epekto nung tariff ni Trump, core inflation yon. Kaya yung mga nagsasabi na kaya naman tumaas ang inflation kasi kay Trump, kasi yung tumaas ang crudo, hindi po yun. Kailangan mo na ring i-differentiate yon, yung core inflation saka yung basic inflation natin. Pero ang sabi naman ni Sir Sunny, it doesn't really matter whether core inflation yan o ano. Tayo naman po, basically, araw-araw kumakain, bumibili at nagkukonsumo ng mga produkto. So, regardless whether core yan o hindi, gumagastos pa rin tayo. Ibig sabihin nun, kung ano ang nararamdaman talaga ng taong bayan on the ground. Hindi lang tayo sa padatos-datos. Tinanggal mismo yung mga bagay o produkto na ang presyo ay unstable. Ganun ba yun? Parang tama ba yun? Parang gano'n, oo. Hindi naman lahat ng pagkain, hindi ko malala kung exactly ang nilagyan doon. Pero halimbawa sa energy, napaka-dependent natin sa imported na langis. At dahil wala tayong control sa presyo ng imported na langis kasi nga deregulated, tinanggal nila yun kasi ang laki ng variation dun sa oil prices globally. Okay, sige. Ganito, Sir Sunny, sa pagkakaalam po natin, no,
pati sa aming mga naging panayam sa ilang kinatawan po ng PSA at mga pakikinig natin sa economic classes, no? Class. Di ba ang inflation sinusukat dahil meron silang tinatawag na parang basket of goods? Tama? Okay. So, yung basket of goods na yan, identified itong mga produktong ito at dito nga kinekwenta yan, no? So, kumbaga, ito yung mga pangangailangan ng tao araw-araw. Nung nakapanayam namin yung taga-PSA, naaalala ko na hindi kasama sa basket na ito yung mga usaping gaya ng, yung mga produktong gaya ng shampoo, okay, toothpaste, mga ganon. Totoo ba yun? Hindi siya kasama? Medyo nagtataka ako doon kasi ang dami nga eh. Ang pinakamaliit na bilang ng item sa basket na yan sa mga rehiyon, 350, dito sa NCR, 700. Sa basket na yan, may item na tinatawag, may health item, pero meron din actually miscellaneous items, miscellaneous goods and services, at other expenditures. Ngayon, kung sinabi yun ng taga-PSA, nakakagulat yun kasi ang diwa kasi na pagsukat ng basket at paglagay na paglista ng mga produkto dyan, ito yung karaniwang binibili ng mga Pilipino. Ibig sabihin, kung magsusuma ka ng presyo ng mga binibili nila, dapat yung karaniwang binibili, nandun lahat. So, actually, bago yun sa akin, at ngayon nabanggit nyo ay pag-aaralan pa namin. Pero dapat ba kasama yun sa basket na iyon? Oo, kasi may in definition dun sa basket ngayon, dapat personal care ay kasama eh. At ina-assume ko yung shampoo, halimbawa, toothpaste, bahagi yan ng personal care. Personal care. Kasi medyo, ako lang din na kasi nalilito, no? Di ko lang, siguro wala namang problema itong head ng PSA, no? Ang kanyang mga bossing dyan sa departamento nila na kanilang pang-grocery. Hindi ba? Hindi kasi, sa totoo lang, Sunny, ikaw, I'm sure, nag-grocery ka, di ba? Oo, ako din. Pag humingi nga yung ng listahan ng grocery, lagi kong binabantayan ito. Sinasabi ko, ano ba tumaas dito? Kasi nga, mapapansin mo, yung binibigay mo na budget pang grocery, parang pakaunti ng pakaunti nabibili at naghahanap ka na mas murang produkto. Di ba? So, ibig sabihin, ang kanilang data gathering tool na ginawa ay instead na 700 ang dapat i-measure nila doon sa one basket na yon, 300 lang. So, ibig sabihin, maaari yung kanilang mineasure, maybe yung mga sabon o kaya pagkain na specifics, hindi lahat. Wala doon yung renta. So, paano mo gagawin pangkalahatang survey or pangkalahatang measurement yan ng inflation rate kung pinili mo lang naman kung anong i-measure mo? Di ba parang sasabihin na, ito yung inflation rate natin. Pero ang mineasure mo lang pala na presyohan, presyo sa Luzon lang. Paano naman sa Visayas at Mindanao? Pero yung conclusion mo is bumaba yung inflation rate. Parang sa buong Pilipinas na yan. So, ibig sabihin, hindi siya very accurate kung ganun pala ang ginawa ng PSA. Tapos ako tingin ko mahalaga yung ganung klaseng tanong kasi medyo matagal yung pag-update din ng mga yung sa market baskets na yan. I think, una, siguro nahihirapan din yung PSA. Kasi alam nyo ba, sa dami ng mga, ngayon, nakasalang ng mga items sa market basket na yan, kada buwan, para makuha ng PSA yung mga inuulat nga ng mga inflation numbers, parang halos kalahating milyon na presyo kinokolekte nila buwanan. So medyo komplikado talaga. Pero ganun pa man, kahit sabihin natin, unawain natin na hindi madali. Makatuwid, hindi reliable yung kanilang measurement na yan. Yung proseso na yon, kung kinakailangan siya, agree ako. I mean, dapat ginagawa siya. At sa totoo lang, maraming kailangan ayusin sa sistema statistika ng Pilipinas para salamin yung totoong araw-araw na buhay ng Pilipino. Whether poverty yan, o may inflation. Yung sahod nga, hindi na inuulat eh. Ako nagugulat ako dyan.
buwanan, lalabas sila nilang employment rate, pero di naman sabihin kung magkano kinikita mo. Yes. Anong trabaho na sinasabi nilang meron ka. Okay. O sige. So, ano ba ang ate lang inuulit sino ba ang ayaw sa mas magandang inflation rate, di ba? Para sa atin. Ang atin lang po kasi nga dito, yung realidad ba? Ano ba ang danger, Sir Sunny, kapag ang gobyerno ay mismo at ang liderato ay mabubulag sa gantong mga uri ng figure, pero sa katotohanan nga, mayroong mas malalim na paliwanag dito na mas nakaka-connect doon sa sikmura ng mga Pilipino. Ano ba danger dito pag nabulag ka ng mismong propaganda mo? Propaganda. Ang pinaka-danger, kung hindi mo tatanggapin na may problema, yung mga hakbangin na gagawin mo ay hindi masususulan yung problema. So sa amin, exactly po kayo, ang nangyayari, ginagamit yung statistika bilang propaganda. At siguro, isang paglilinaw lang, kahit hindi natin pagdudahan yung sinasabing 1.9% inflation rate, ang pagdudahan natin, papalakin yung usapin na yon na okay ng buhay natin. Kasi dapat buuin yung larawan. Dapat sabihin na ng inflation rate, sige mabagal. Pero dapat iulat din, ano ba yung presyo ng bilihin. At higit sa lahat, ito yung talagang nakapagtaka, dapat iulat buwanan o kahit na quarterly, magkano ba ang kita ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi nila pinagagastosan yan Every 2 years, tama halimbawa yung Family Income Expenditure Survey, yung sahod, hindi yan sinusukat actually. Pahirapan yan makakuha ng estimates mula sa DOLE. So sa amin, mukhang tinatago nila yung pinakamahalagang datos para nga yung hindi masyadong mahalagang datos like inflation rate, sabihin nila, maganda na ito, yung maganda takbo ng buhay natin. So, yun. So, mas importante sa kanila yung palabas lang. Kasi kung tutuusin, ayan kung tutuusin, nawala ako. Kasi kung tutuusin naman, dapat ipakita nila yung totoong nararamdaman ng taong bayan. Not just by using any data na hindi naman reliable. Ang tanungin ganyan natin, yung mga sahod ng taong bayan. Kasi kahit sabihin na natin, bumagal ang inflation rate, ang tanong, kahit bumagal, kaya ba ng taong bayan? Ano naman, kumusta naman ang kanilang sahod? Kagaya dito, for example, sa Hong Kong, tumaas nga yung presyo. Tama yung sinasabi nila. Huwag ka nga ganyan, Jojo. Masyadong negative. Lahat na ng buong mundo nagsitaasan ng presyo ng bilihin. Totoo po yun. Pero tumataas rin ang sahod. Kaya equal yan balance kumbaga. Pero sa atin, tumaas ang bilihin, ang sahod natin na pag-iiwanan. Ito kaya yung hanapin natin kay Marcos Jr. Kung ito sana hindi niya masyadong kinamkam. Yung gold reserve na yan, 129 billion pesos, saan kaya napunta yan? Yung PhilHealth na 60 billion, Maharlika na nilagyan nila ng 250, GSIS, SSS, Land Bank, PDIC ng 117 billion. Ayan, yung confidential funds niya, flood control, 500 billion at kung ano-ano pa, ang daming mga Kasi kung yan sana ay ibinigay or ipinondo sa taong bayan, hindi sa kanila lang, hindi tayo masyadong maapektuhan ng inflation rate na ito. Yun naman ang katotohanan dyan Kaya nga dahil dito, napagastos sila dito sa mga pondong-pondo na ito, gusto nila tayong tapalan ng something, i-smoke screen nila tayo na, bumaba ang tumaas ang GDP natin, bumagal ang inflation rate natin, pero ang katotohanan, naghihirap naman ang taong bayan.